Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Dito po sa Rema Pills, sa Bible study po tuwing alas 4 po ng hapon. Everyday po ito, maliban sa Friday, alas 6 po tayo. Anyways po, tapos na po ang training natin ng mga manggagawa last week. At ngayon po ay kasalukuyang naka-deploy na po ang ating mga manggagawa sa outreaches po natin. Okay, so dito po sa ating pong pinag-aaralan ng Bible study, kahapon po ang topic po natin ay yung Stand in Christ's Authority. Ang title po ng ating pong topic sa Bible study ay 7 Ways to Shut the Door on the Enemy. Ulitin ko po, ang topic po natin sa linggo po na ito ay 7 Ways to Shut the Door on the Enemy. Okay, kung sa hapon po, ang diniscuss po ng ating pastor ay yung pong Stand in Christ's Authority. Sabi nga po dun sa Luke 10:19, "For I have given you authority to trample on the snakes and scorpions, and to overcome all the powers of the enemy, and nothing will harm us." Diba po? So ngayon sa atin ay ang topic po natin ngayong hapon ay yung number 2 na po. Yung resist, don't entertain. Ayun po, 7 ways to shut the door on the enemy. Ano po ba yung mga pwede nating paraan or gamitin na paraan para tayo po ay layuan o yung iwanan ng kaaway. So sa atin, dito, meron po sa number 2 ay sabi niya, resist. Ayun po, resist and don't entertain. So sabi po dito, sa sinearch ko po yung word na resist. Ang nakalagay po dito is to fight against, oppose, withstand, stop oneself from doing something. Ayun po. So sabi niya yung resist, is to fight against. Okay, kung maalala po natin, dito po sa aklat po ng James or sa Santiago, sa chapter 4, verse 7, ang nakalagay po doon, ang sabi ng Panginoon ay resist the devil and the devil will flee. Andun po yung paglaban po natin, fight back po natin para ikaw ay iwanan ng kaaway. Sabi niya, resist the devil and the devil will flee. Sa James chapter 4, sa verse 7 po yun. Sabi po dito, resist and don't entertain. 7 ways to shut the door on the enemy. Wag daw po tayong mag-entertain. Kailangan po na labanan mo. Okay, maaalala po natin dito sa aklat po ng Mateo. Tignan po natin sa chapter 4, sa verse 1, basahin po natin yan sa verse 1 to 11. Ang sabi niya po doon, ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon, 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito ay dinala siya ng dyablo sa kaluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Verse 8, pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok, mula ro ay ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kahirian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." Okay, dito po,
sa Bible study po natin, sabi niya, 7 ways to shut the door on the enemy. Andun po yung pagtanggi mo. Sabi niya, resist and don't entertain. Ano po? So makikita po natin dito sa verses 1 to 10 po hanggang 11, ang paulit-ulit po na paglaban o pag-resist ng Panginoong Hesus doon sa temptation ng kaaway na para po siya itulak sa mali or ibulid po sa kasalanan. Ano po? So dito, sabi niya, ang resist is to fight against, oppose, withstand, stop oneself from doing something. So kailangan dumating po siya sa hantungan na titigil siya. Kasi excuse me po. Sabi niya po dito sa verse 10, sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambay mo, siya lamang iyong paglilingkuran. Okay, andun po yung yung pag-resist niya, yung word niya na lumayas ka Satanas. So dito po sa atin, makikita po natin yung isa, si Eve or si Eva, nung time po na siya ay kinausap ng Diablo, ay hindi po siya nag-resist, kaya po siya ay na-fall sa kasalanan. Naghinayaan po niya na mag-entertain siya sa bulong po ng kaaway. Kasi andun po yung kinakausap po siya nung ahas. Ngayon, hindi po niya ginawa itong kagaya ng ginawang ng Panginoong Hesus na sa bawat bulong po sa kanya, andun po yung pag-resist niya. So sa ating po, paulit-ulit kang bubulungan ng kaaway. So andun po yung paulit-ulit po yung tukso hanggang sa ikaw ay bumigay. So sabi nga po ang kaaway ay he is like a roaring lion looking for someone to devour. Naghahanap po siya ng pagkakataon na ikaw po ay hindi na mag-resist, kundi mag-entertain ka na. Ikaw ay sumuko na lumaban. Ano po? So dito sabi niya, resist, don't entertain. Ano po? Ngayong topic natin, ngayong Tuesday po. So dito, isa pa pong example, ay yung pong ating mga manggagawa. Actually, lahat po tayo ay tutuksuin ng kaaway. Itutulak tayo na gumawa ng mali, sumuway sa Panginoon, kagaya po ni Eve, na sinabi ng Panginoon na lahat ito ay meron kayong authority, kumbaga meron kayong karapatan, kumain kayo dyan, sa inyo to lahat. Pero isa lang po ang pinagbawal ng Panginoon na kainin, ay yung bunga ng puno na ito. So ngayon, andun po sa hindi nagdadamot ang Panginoon, kundi dito po makikita yung pagsunod po. Amen? So ngayon, dahilan po sa hindi nag-resist si Eve, kundi nag-entertain po siya doon sa mga pagko-convince po sa kanya ng kaaway, ay siya po ay natukso. At hindi lang po siya ang natukso, maging yung kasama niya, si Adam, ay natukso rin kasi wala pong resistance. Sabi nga po dito, yung resist is to fight against. Lumaban ka. Opo. So ngayon dito, yung isa pang example ay yung mga manggagawa, yung mga Kristiyano. Kagaya po sa mga manggagawa po natin, hindi po simple, hindi po madali ang magbigay ka ng buhay mo, iiwanan mo ang comfort zone mo, iiwanan mo ang lahat-lahat, pamilya mo, pangarap mo, lahat-lahat para sa paglilingkod sa Panginoon. So everyday po, bawat oras yan ay andyan po ang Diablo para siya ay patuloy na tuksuhin. Andiyan po ang Diablo para tayo po ay ang mga demonyo, masamang spirito na patuloy po tayong tuksuhin na sumuway sa Diyos, gumawa ng mali. Ayun po. So ngayon dito sa mga manggagawa po, patuloy ang bulong. Naalala ko po, yung matagal na pong kwento po ito ng isang manggagawa. Dinala po sa isang outreach. And doon po sa outreach na yon, pagdating po niya doon sa outreach ay mayroon ko agad sa kanyang bumulong na na umuwi ka na. Yun ang bulong, umuwi ka na, malungkot dito. Ngayon, ito pong manggagawa na ito ay hindi po siya maaring nag-resist, hindi siya nag-bind na sa pangalan niya hindi kita tinatanggap. O hindi niya in-entertain yung kaisipan na yun, kundi hinayaan niya po na umikot yan sa kanyang kaisipan na paulit-ulit na bumalik-balik po sa kanya, kaya
dumating po ang time na itong manggagawa po na ito ay nagko-confess na sinasabi niyang uuwi na ako. Hindi masaya dito, malungkot dito. At umiiyak na po itong manggagawa po na ito. So ngayon, ito, sa atin po, sabi dito, 7 ways to shut the door on the enemy. Ang sabi niya sa number 2, resist and don't entertain. Kailangan po tayong lumaban. At wag mong entertainin to, wag mong payagan na mag-linger to sa isipan mo at maging sa pakiramdam po natin. Ang kaaway, pag naglagay po siya ng injection na sa kanyang bulong, minsan sa paningin, ay meron din pong kasamang pakiramdam. Ang tukso po ng kaaway ay may kasamang pakiramdam. Halimbawa, katulad yan, naka-fasting ka, bawal kumain, kaya nga naka-fasting, prayer and fasting, may kasamang pakiramdam. Merong yung pakiramdam na nagugutom ka. At may bulong na kumain ka na. Pwedeng itigil mo na yung fasting mo. So ngayon sa atin, ang kailangan natin po ay lumaban sa mga bulong ng kaaway, sa mga pakana ng kaaway. So, ito po. So, sa atin, isa pa po. So, number 3 na example po dito sa pagre-resist po sa kaaway. Sabi niya, resist and don't entertain. Ano daw po natin i-shut ang door sa ating enemy? Isa po na example ito sa mga taong napopossess. Hindi napopossess ang isang tao kaagad ng kaaway o ng masamang spirito. Siya po ay nagsisimula sa injection ng pagbubulong po sa kanya na magalit ka, magtampo ka, matakot ka, may makasalanan ka, ayun po. So yung mga injection po ng kaaway ay patuloy na ilalagay po yan ng kaaway. Ngayon, kung hindi ka mag-resist, kung hindi ka tatanggi, kung hindi mo lalabanan ito, ay mananalo po ang kaaway. Kaya yung isang tao, kapag siya ay nag-entertain ng matinding takot, galit, o yung puot, nagsisimula yun sa konting inis, hanggang maging galit na at puot na hindi po yan nagsimula sa isa lang, kundi paulit-ulit na bulong na hindi ka lumaban, hindi mo ni-reject, hindi ka nag-resist. So, ito po, mananalo sa'yo ang kaaway. Sabi niya dito, 7 ways to shut the door on the enemy ay resist, don't entertain. So, kaya po sila napopossess kasi hinayaan po nila na ang manalo sa kanilang isipan, pakiramdam, ay ang gawa po ng kaaway, yung bulong. Okay, so dito po, wag kang mag-entertain ng mga negative feelings, yung takot, mga alalahanin, Kaya humihina ang ating pananampalataya kapag nag-entertain ka ng mga worries o yung mga negative na kaisipan, alalahanin. So, ganun din po sa puot or yung hatred, dumarating po ang hatred kapag yung maliit na inis ay napakiramdam na in-entertain mo hanggang lumalim po ito ng lumalim. So sabi nga po dito sa verse 10, paulit-ulit po na ang dyablo ay binubulungan ang Panginoong Hesus nung time na ito. Pero andito po yung paulit-ulit din po na paglaban niya, pagtanggi niya. So sa verse 10, sabi niya, sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. So ganito po ang dapat nating gawin. Kapag ang bulong ng kaaway, andyan po ang dyablo para tayo itulak sa kasalanan o mga maling desisyon o pagsuway sa kalooban ng Diyos, ay kailangan po nating paulit-ulit na lumaban, mag-resist. Kagaya po ng sinabi sa James 4:7, resist the devil and the devil will flee. Sa verse 11 po, at iniwan siya ng dyablo, Matthew 4:11. At iniwan siya ng dyablo. Iniwan ng dyablo ang Panginoong Hesus dun sa paulit-ulit na pakipaglaban niya. Kailangan pong manalo ka. Hintayin mo na ang sumuko ay yung kaaway, yung dyablo. Kung maalala po natin, dun sa magazine po natin, yung camping, yung mga martyrs, sabi nga doon, hindi yung kanyang pananampalataya ang sumuko, yung pinapersecute ng mga martyrs, kundi ang sabi niya, yung komunismo, yung nagpapahirap sa kanila, yung nagpa-persecute sa kanila, ang sumuko, napagod sa pahirap sa kanila. Amen. Dapat mapagod po si Satanas sa atin, nakakabulong.
para siya po ay sumuko. At doon natin malalaman na tayo po ay nanalo. Amen po. Kapag ang diablo po ay tinigilan ka na sa pagsubok na yan, another pagsubok na naman. So dito, sa number 3 po ay sabi niya, speak God's truth out loud. Sabi niya po, speak God's truth out loud. Ano po, sa Ephesians, sa chapter 4 po, tignan po natin, or sa Efeso, sa chapter 4, verse 27. Ano po, ang sabi niya dito, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Alam niyo po, may nakapost po dito sa Rema Pills, kung kayo po ay napansin niyo po ito, nakapost po siya 4 years ago, yung verse po na ito, na sabi niya, yung mga babalikan po sa atin ng kaaway ay yung mga bagay na hindi pa po sa natin isinuko sa Diyos. Ano po? Yun daw pong mga binabalik-balikan sa atin ng diablo, ng demonyo, ay yung mga bagay sa sarili po natin na hindi pa po natin isinusuko sa Diyos. So dito po, speak God's truth out loud. So kung mapapansin po natin dito, ang Panginoong Hesus po ay nag-confess po siya dito sa Matthew chapter 4. Hindi na po ako magbibigay ng iba, lalayo pa ng marami pa pong verses. Dito po, excuse po, dito po sa verse 10, sa verse 4, sa verse 7, nung time na tinutokso po ang Panginoon patungkol sa kanyang gutom, tinutokso siya na ipag-pray na gawing tinapay, yung bato, nagsalita po ang Panginoong Hesus, nag-confess po siya ng pangako ng Diyos na sabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So yung temptation sa kanya, sa gutom niya, ay kasi naka-fasting po ang Panginoon dito, 40 days na po siyang hindi kumakain. So, andun yung tawag ng laman. Pero ang salita ng Diyos po, ang kinonfess ng Panginoon, yung katotohanan. Amen po? Sabi niya, speak God's truth out loud. So, sinabi niya. So, kailangan po tayo ay magkaroon ng verse, ng promises po ng Panginoon na pinanghahawakan para kapag dumating po ang mga atake sa atin ng kaaway, ang mga pagsubok, ang mga testings and trials, ang salita po ng Diyos ang isa sa ating ipanglalaban. Sabi niya doon, 7 ways to shut the door on the enemy. Ang isa po ay bukod sa pag-resist mo, pagtanggi mo, paglaban mo, lalabanan mo rin siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung verse po, yung promises na pinanghahawakan natin na pangako ng Panginoon. So, sa time po ng pagsubok na tutulak ka gumawa ng masama para magnakaw dahilan sa gutom o kawalan, mga kapatid, sasabihin mo yung verse na pinanghahawakan po natin, i-confess po natin. So, dito, nung time po na siya po ay tinitest, patungkol po dun sa paano ingatan ng Panginoon. Sabi ng diablo, magpatinghulog ka, iingatan ka naman ng Diyos Di ba? Pero dito sa verse 7, nagsalita muli ang Panginoong Hesus po ng verse. Napakala po ng meron tayong verse. Sabi niya, sumagot si Hesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. So, another testing, another na gusto ng kaaway na itulak siya sa mali. Pero ito po, another na pag-resist, paglaban mo. At number 3 ay kailangang sabihin po natin. Speak God's truth out loud. Magsalita ka mag-confess po tayo ng verse nating pinanghawakan. Kung maalala niyo po nakalagay dun sa sa Mark chapter 11:23, na sabi doon, kung sasabihin mo sa bundok na iyan, tumalon ka sa dagat, at mananampalataya ka na ito yung mangyayari, So, ang paglaban po sa gawa ng kaaway, ang pagtanggi kay Satanas sa mga pakana niya, ay pananampalataya po sa salita ng Diyos. Naiiwanan po tayo kapag tayo lumaban. Sinabi na nga po sa Luke 10:19, binigyan tayo ng authority. Sabi niya, to trample on the snakes and the scorpions,
and to overcome all the power of the enemies. Lahat yan mapagtatagumpayan natin, and nothing will harm us kung patuloy lang po tayong magre-resist at i-confess natin ang mga pangako ng Panginoon. Ay, amen po. So dito, ano po niya? Sabi niya dito po sa verse 10 po, sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas. Sabi niya po, lumayas ka, Satanas. Sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, ano po meron po siyang verse na pinanghahawakan. Meron po siyang verse na i-confess. Maalala ko lang po, meron pong isang pagkakataon po na meron po tayo na dinidili sa church na napoposes na or nakokontrol ng masamang espiritu na isang kabataan. Siya po ay napuno ng galit sa kanyang mga magulang. At in-entertain po niya ito, hinayaan niya po na makontrol siya ng pakiramdam po na ito. Kaya siya po ay naposes. And during possession po, paulit-ulit po kaming nakikipaglaban. Andun po yung pagre-rebuke sa pangalan ni Jesus. Pero dumating po ang time na kailangan siya talaga ang makipaglaban. Tinuruan po namin siya na ikaw ang mag-bind, ikaw ang lumaban sa masamang espiritu na ito, hanggang nagkaroon po siya ng pangitain. At doon po sa kanyang pangitain ay nakita po niya na marami daw pong mga demonyo doon sa kinaroroonan daw po namin. At sa dami daw po na yun, natatakot po siya Pero habang po siya nakapikit, nakita po niya na doon sa maraming demonyong nakapaligid, meron din pong maraming mga nakaputi ng damit na nakapaligid po, mas marami kesa doon sa mga demonyo daw po. Ngayon, ang nangyari, nagsimula kami na i-guide siya na sabi mo sa pangalan ni Jesus, mag-bind ka, isa-isahin mo yan. Hanggang ginawa po niya yun na lumaban siya, kahit natakot po siya kasi nakikita po niya yung mga pangit na itsura nung mga masasamang espiritu po. Pero dahilan sa patuloy na paglaban, isa-isa po na nawawala po yung mga masasamang espiritu o yung mga demonyo. At ang kwento po niya, sa pangitain niya yun, nakita po niya na bawat isang demonyo na maglalaho ay nagiging usok, nagiging gray na usok, madilim na usok na nagkikreate po ng isang salita, word, na sabi niya naka-bold letter, at yung word po na yon, ang sabi niya po ay, ang nakasulat, pinadescribe po namin ay faith. Faith. F-A-I-T-H. Faith or pananampalataya. So, bawat isa pong bawat isang demonyo na maglalaho, magiging usok ay nagka-create po ng sulat na faith. At ang sabi po doon, sila po ay nilabanan ng mga nakaputi sa pamamagitan ng salita. Hindi po nakipagbakbakan, nakipagdigmaan ng espadahan, kundi by words. So napakahalaga po ng pagko-confess po natin ng promise po ng Panginoon. Every time na lalabas daw po dun sa bibig ng mga nakaputi yung Word of God, yung in Jesus' name, ay yung mga demonyo daw po ay nagiging usok at naglalaho at nagiging faith po ang naiiwan. So ngayon sa ating lahat po, ay tayo po ay kailangan magpatuloy na lumaban sa lahat ng atake ng kaaway. Ang isa po sa mga examples dito, dun sa magazine po na binasa natin sa Fight the Good Fight of Faith, yung mga Christians po doon na martyrs for Christ, sila po ay lahat nakipaglaban sa pamamagitan ng, ang isa po, bukod doon sa pagtanggi nila, sa pag-udyok sa kanila na sila ay sumuway sa kalooban ng Diyos, ay yung promise po ng Panginoon, yung Word of God na pinanghawakan. So magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa hapon na ito, nagpapasalamat kami dahil ikaw nagbigay sa amin ng authority, nakapangyarihan na labanan, tapakan, yurakan, ang gawa ng kaaway at walang makakapinsala sa amin. Ang tagumpay mo sa krus ng Kalbaryo at binigay mo sa bawat mananampalataya. Salamat, Panginoon, sa bawat tagumpay. Hindi kami dapat mangamba sa anumang pagsubok na daraanan namin dahil ikaw ang aming kasama, ang salita mo ay sapat na. Purihin ka at dakilain ng mga sa pangalan ni Jesus. Amen.
So magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you po.